sa ilo mo, nakapagalantas iman naman sa akin at ipangingin inanwa kanalalaman mo, suliliniya mo sin bakit mo ba wala kumawa para kaalay kuma o diyama pa'y na kuma iyo pa'y bakit mo ba wala kumawa para kaalay kuma o diyama pa'y na kuma iyo pa'y okay, nabibig magabihan daw na magkinagosala mo ng mga sinanay ang magalingan nilang isang yaman tagapada, SUV sila isa kamasya ka na tagapada mo mga sinato mo sinas, Gosile sa nararamdaman yung kapakalulus. Imbasa ko na para sa iyang katamanan, daragan isa ko iman ang uwi katamanan. Sa bakunin na nangako pangluan mga tawa nagkakaliluan. Pangunuda ng limong ang nakaganan o kaganan, panununga na din susi makano-kaganan. Yan ang mga sulit-sulit sulat ng mga makalilito. Manabag ka, hindi ko na masagot ka, lalong malugin-lugin sa tawang nalipad ka. Kusingali ka nuwang kabaya, baya manunuya ka din sa tinanong ika mamabukaya. Nagduwa-duwa din sa yung bubaya-baya. So di ko na masagot na ng makalilito sa magkarugula. Iinubutan mo, kulang sa mga pangag ka manalo tabi ang bubukong na naman at yung mga pulo. Nagdako sa kulit ko ang kabangano, di ba mas mafia, sulaki ang halangan. Kung sa mga kayo lamang sa kitang tanan, kusing pa po ka na di ka namipatan. Quran ko, hadis kita, pakikulang ang lumasambay. Sumahan na kanama, kumagawa na kanuwa na naman ang pangagi. Tuwa-tuwa nila ng kanukay, ang mauli. Muli nila baka sa Islam mapangagi. Dilit sila nabuyog ang mga tawasuti. Nakiling sila sa kisi at kamuti. Iimbasa ko na para sa iyang katamanan, daragan at isa dua iman ang buhay katamanan. Sa mabuhay na nangako pagduwa na magagawa nagagaling buwan. Panununa ng limo ang mataganan kananan, panunuma na din susi magkano-kananan. Yan ang mga kasuli-suli kasulang ang mga pagkaliliho. Please welcome, dato mo, isa sa mga kasama ko. Manama ka, luti ko na sa luna. Yan ang malugi-lugi sa tawag na lipunta. Kasi nga rin manuwag ang baya, kaya manunuya ka doon sa pinanong ina mga baya. Tuwa-tuwa ni sa tuyo, di baya-baya. Suti ko na isa ko na ng pakaliliho sa magkanagula. Iilim mo na ako, kung yung isa kita ang bukang kamatang tabi ang bubukong mga nakamagat ko tumagulo. Nagdahil sa buhi, bukang kamatano, di ba mas mafia, sulaki ang halangan. Pag sa mga yung lamang sige ko na anak, gusto pa ko ang ikaw ng bibatan. Quran ko, hadis kita, pag-igulaw ang anong masampay. Sukahan na kataan, sumagawa ka tanawa na ng mga pangagi. Tuwa-tuwa nila ng kanukay, ang uli. Kung hindi naman masulis ng mamangagi, di na sila maguyog ko mga tawasuti. Magaling sila sa kisi ang kaputi. Pagkulang ka sa mga tabuwa, di magkatibang mas ang mga paninilig na kakabis sa damamang. Sila na nasa nagutong bunga buha, sumanga ulamas na kabas na nakabubuha. Nandahil sa luwas na kita nung kapagkataw. Kapag-kapag ko kaya ka mga pangalan ng mamala, kapag-kawagan din sa aking mga higat ng pangalan mo mga pangalan. Sulit parang matinig na makagin ng bakit. Talanaro yun na nilagin ng mga sulagi. Hindi mo po ang amal, hindi mo po sakit. Nagdala si pati ko daw ang mga sasahin. Di natin ang siwalangin ng daan, kapag-pupos, magnilig na din sa ating sa anaraos. Kung ako'y nakuhaman ng mafia, di mga di sumat, di mo pagkumpatid.
nakita na quality na ibinibigay na programa ni Dato Ricky Matalang. Mataas ang kanyang pananaw sa kabataan, kaya si Dato Kamad Ali ay siya ang napili niya na mamuno sa youth sector ng Espimoda International dahil nakikita niya na sa mabuting kalagayan ang kabataan. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan gaya na sabi ni Jose Rizal. Nakita nyo, alay ko sa iyo, Espimoda International, nagbigay po ng mga bags sa mga estudyante maliliit, sa mga nag-aaral ngayon ng Quran, upang i-encourage sila na ipagpatuloy para sa kinabukasan ng Muslim Mindanao. Walang pagkakaiba sa aming lugar kung itanong nyo ang Maguindanao. Ako po ay taga-Abra. Maririnig nyo siguro, napapanood nyo sa TV na isa rin lugar na problema ng peace and order. Pero sa ngayon, mayroon din kaming nakikita doon dahil yung tatakbong congressman doon ay 29 years old at ako ang political advisor niya. At dito naman, may bata rin tatakbong konsehal, walang iba kundi si Dato Ricky Matalang. Matalas ang kanyang paningin sa kinabukasan ng bawat Pilipino, ng bawat Muslim at Kristiyano. Yan ang konsepto ng Espimoda International. Marami na pong nagawa ang Espimoda International. At ngayong araw na ito ay binabati ko ng happy birthday ang aming Pinono, si Dr. Dato Kamad Ali na nasa Dumaguete City. Very soon daw, Your Excellency Dato Ricky Matalang, dahil hindi nakapunta dahil yung pareho din na may birong program sa Dumaguete City, kaya ako ang pinadala niya. Bilang isang sundalo, tayo po ay agad-agad na pumunta dito at alam ko, matutuwa ako dahil yung kagalingan ni Dato Ricky Matalang hindi lang sa programa na ganito, kundi programa pang kinabukasan ng bawat Muslim at Kristiyano sa buong Kamindanawan. Ang Espimoda po ay mayroon kaming Espimoda para sa bansa, kasama namin si General Danny Lim. Kami po may programa na inaasisan namin yung mga OFWs na may problema. Siguro nababasa nyo sa Facebook, marami na po kaming nasolve na problema sa ibang bansa dahil sa mga problema ng OFWs. Isa na yung si Salmos, yung nasunog ang katawan na inuwi namin sa Nueva Ecija. Mayroon tayong isa recently, 20 years sa kulungan, napalabas na rin namin. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Kaya, yung peace and order or peace and development ay magkasama yan, parang magkasawa. Kung walang peace and order, walang development. Kaya alam ko yan ang hinahangad ni Dato Ricky Matalang para ang pangalan ng Maguindanao ay maging malinis sa susunod na mga araw, sa mga taon. Sa kanyang liderato, ako pagkakataon ng bumati sa kanya ng press on Dato Ricky Matalang, with your good works, mabuhay ang Pagaluan, Maguindanao, mabuhay ang Muslim at Kristiyano, magkaisa tayo para sa kaunlad ng ating bayan ng Pilipinas para sa kinabukasan ng kabataan. Maraming salamat po.
Assalamualaikum. Yun sila. Thank you very much, Dr. C. Humihingi po kami ng paumanhin kung hinawi po namin yung ibang bags na naibigay namin because we will be distributing the bags and the other school supplies after our guests and visitors have already given their speeches. So, ipagpaumanhin po ninyo. Ibibigay rin po namin yan mamaya. Mga kids, hintay lang po tayo. So, humihingi po talaga kami ng paumanhin. Okay, at this juncture, ladies and gentlemen, let us be entertained by an intermission number to be given by Fahad Payag. He will be playing a guitar. Again, let us give them a round of applause. Okay, parang heartthrob ng Pagalungan. Good looking at the same time, very talented. Okay. At this point, let us listen to the Secretary of Alay Kusayo Incorporated, Mr. Nathaniel Racines. Sir, a round of applause, please. His Excellency Dato' Ricky Matalam, Her Royal Highness Consul Dr. Dato' Tamadali, Dr. Isidro Sid Vasquez,
of Espinosa, Dr. Ingan Siali, the performers, the contestants, the beneficiaries, the organizers, the military, and all of you peaceful-loving citizens of Tagalungan, Maguindanao. I thank you for this opportunity for us to share our mission of improving people's lives. My name is Nathaniel Rasinas, and I have joined Alay Ko Sayo in 2009 because I have seen the good deeds that they share to the less fortunate people in the Philippines. And about Espinosa, the mission of Alay Ko Sayo is perfectly inclined with the mission of Espinosa, peace and development to the Philippines. I have prepared simple slides about our organization. I'll just present it this way. About Alay Ko Sayo, we are an organization of ordinary individuals who are kind enough to help other people who are less fortunate. We have big hearts, thus we share our blessings to others who have no means to help themselves. Marami namang ganito na yung mga hindi educated, yung mga may mga kapansanan, yung mga walang resources, like mga batang walang mga magulang na mag-support sa kanila. Then, Alay Ko Sayo is dedicated to the mission of helping the less fortunate in the Philippine society. Our programs are geared toward improving lives, not just feeding empty stomachs. Brief history of Alay Ko Sayo. Alay Ko Sayo is an organization founded on September 10, 2008. It started with the chairwoman's vision of helping the less fortunate Filipinos. She shared this vision with her fellow friends in the Yahoo chat room OFW70 and was met with appreciation. So na-organize ang Alay Ko Sayo dahil sa chat room. Mga OFW, alam nyo kasi yung mga OFW, pag nasa ibang bansa, namimiss nila ang Pilipinas. Pag namimiss nila ang Pilipinas, namimiss nila ang mga kapwa Pilipino. So pumupunta sila sa chatroom ng mga Pilipino, sa Yahoo chatroom. Doon nagkakilala ang mga organizers ng mga organizers ng the founder of Alay Ko Sayo. In 2009, Alay Ko Sayo has been incorporated in Manila, head office of the Security and Exchange Commission. This is our founder, Miss Mary Ann Nishimura. She is a Filipina but is now a Japanese citizen, and she has a very big heart of helping her kababayan, especially children. And this is our president, Miss Janeline Cornal. She is currently in San Mateo, Rizal. Our vice president, Mr. Ray Delanas, an OFW who works in Saudi Arabia right now. Our treasurer, Miss Elma Banatao, a resident of Bacoor, Cavite. And yours truly, me, secretary, in your face. Our auditor from Bulacan, Miss Leilani M. Mera. Our advisor, Dr. Sid Vasquez, the one with me from Manila.
Another advisor from an OFW from Sudan. She works at the Philippine Embassy at Sudan. And our advisor, Mr. Donatoy Absatore, he runs a livelihood program in Cavite and Laguna provinces. What we do? Ito ang mga programa ng alay ko sa'yo. What we do? Medical missions. Our volunteers will go to disaster areas to assist the overloaded local medical personnel, wave after wave of trauma injuries. During mga may disaster like Pablo, like Sandong, like pag may mga bagyo, immediately ang alay ko sa'yo is nag-organize ng disaster relief. Educational support. Ito, like what we do now, it could be considered as educational support because we help school children na magkaroon ng mga educational materials para sa kanilang pag-aaral. Food and clothing. Regularly, we go to mga orphanage para magbigay ng mga pagkain at gamot sa mga orphans. Shelter project. We contributed to other organizations. We work with other organizations para sa shelter program. Values and counseling. We do this in Metro Manila. May mga nag-volunteer for values counseling. We conduct this every third Sunday of the month in a location in Bacoor, Cavite. And livelihood training. So far these are the successful projects we had. Feeding program at San Vicente, Laguna on October 24, 2008. Gift giving at Golden Acres, Quezon City. Para sa mga ang ginawa namin, nagbigay kami ng pagkain at gifts para sa mga old age na mga Pilipino na iniwan, wala silang pamilya na nag-aaral sa kanila. Relief operations during the Typhoon Ondoy last October 4, 2010 in Marikina. Gift giving at kanlungan ni Irma in San Pedro, Laguna. Mga naman to, mga orphans. In February 13, 2010, tahanan ni Maria Camona, gift giving din mga old age. Paligid ko pa mga ata. And we also do blood donations sa Red Cross. Then ito, sometime in 2009, Lingap Katutubo project. Yung mga ETA na bata, binigyan namin sila ng school supplies at pagkain at sa mga gifts. December 18, 2010, gift giving din, orphanage. Nagbigay kami ng mga gifts at saka kasiyahan sa mga bata. Nag-hire kami ng mga clowns. Tahanang Mapagpala, DSWD orphanage. Nag-support kami sa kanila, nagbigay kami ng pagkain, gifts at saka mga damit. April 9, 2011, gift giving of school supplies at Lamut Ifugao. Dun sa Rice Terraces, punta na rin kami doon. Medical mission in Ampid Rizal. Ampid Rizal is a depressed area. So marami nagkakasakit doon kasi nabaha lagi doon. Ang medical mission kami doon. In Iligan City, yung last year, in Baguio Sendong operations also in Cagayan de Oro City, sa under disaster relief program. Balik Eskwela program at Bulalakaw, May 10, 2012.
relief giving during on August 23, 2012. Then scholarship project in cooperation with the Gamma Epsilon fraternity on August 18, 2012. Feeding and gift giving child ulit mga sa Child House, Quezon City. Then our first project with SP Muda, kasi kami ng partnership treaty with SP Muda. So our first project with SP Muda was on December 7, 2012. Ayan. Feeding program, giving of school supplies. Then, last December 29, alay ko sa'yo, Baguio Burnham Lions Club, SP Muda, Christmas gift giving to the indigenous Ibaloy tribe of Bukod Benguet. Then our ongoing project as Tropang of W70 and SP Muda, we have a meningitis and meningocele patient. His name is Jerwin Gawid, a 3-year-old Mangyan child from Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Starting on November 2012 until this day, sinusuportahan ng alay ko sa'yo yung medical treatment, yung surgery niya sa kanyang meningitis and meningocele. Then our first international project was at with SP Muda, alay ka sa'yo and SP Muda, gift giving of school supplies in Nairobi, Kenya, in East Africa, last January 18, 2013. Yan, pati mga foreign kids tumutulong na rin tayo. Then, this event, we supported this event. Upcoming event, also ngayon, B-Mart Livelihood, thanks to Dr. Kumad Ali. Ito. Then, upcoming project namin, scholarship, alay ko sa'yo, Anis Pumuda, a scholarship program at Kabanatuan, Nueva Ecija, mga naman to, scholarship grants for technical skills para magkaroon ng hanap buhay ng mga unskilled na trabaho. Ito, basahin ko na lang founder's message. By the way, this is the beautiful and gorgeous founder of Alay Ko Sa'yo, Miss Marian Nasamura. Basahin ko na lang yung message niya. Kinagagalak ko pong makatulong sa
mga naghahabol sa mga paligid. Nagpasalamat To the guest, other guests, and people of Pagalungan, good afternoon. So I'm Second Lieutenant Jefferson Ferrer and representing the Alpha Company 7IP since yung company commander namin is naka-break. So ang masasabi ko lang para sa program na to na Tulong ka. Peace Concert and alay ko sa iyo Incorporated founder Peace Concert and alay ko sa iyo na ano na to, activity na to is maganda to na para sa ating lahat na mga mamamayan ng Pagalungan, para sa kapayapaan na ating para sa kapayapaan ng Pagalungan na i-celebrate natin. So, hindi lang to para sa mga matanda, hindi lang din to para sa mga bata, kundi para sa lahat. So, sa amin na mga kasundaluhan, kami ay lubos na nagpapasalamat dahil ang inyong tiwala ay at least nararamdaman namin na pati ang inyong kooperasyon sa pagpapalawig ng kapayapaan dito sa Pagalungan is ramdam na ramdam ng 7IB. So, my message is ituloy lang natin kung ano yung nasimulan natin, kung ano yung magandang samahan na ginagawa natin ngayon. Kami na mga kasandaluhan ay katuwang nyo sa kapayapaan na ating tinatamasa sa ngayon. So, yun lang po at maraming salamat sa lahat. Tagan na baisin na Sultano si Honorable Dato Salik na Masabulon, sa mga kagawa din sa munisipyo ng Pagalungan, sa mga barangay captain sa Barabara Barrio. So Dr. Tano galing pa ng Espimoda, si Dr. Isidro Sid Vasquez. So, alay ko sa iyo, Nathaniel Resines, so mga sakapranin, so kasundaluhan tanong sa 7IB, nalipatan ng kigani, so mga locals, mga pagalig ko, siya rin sa Pagalungan, pagsalaman ko doa, salam reskita no, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niabo nilaki na mana kapanutol ko bo ngayon niya ka nakatapir man siya ustad sa itong siya sa programe Dato Ricky niya yan sa papan niya na kanu Ramadan na nakauma sulat amangan din ako sa contest, sulat na galing sa Espimoda. Nagkaroon kami ng contest sa Municipal Contest of Quranic Reading. Magsimula nung Ramadan, kami na ay nagsama-sama nila Dato Ricky at saka mga taga Espimoda. Na kanya na kami ito na sabab so kapuntatabanga na nanyabay kapag kalini ko sa kapag sa kapuranan niya. Actually na ada mong dalil tanong siya sa Quran atau hadis Rasulullah SAW. Siya pitong Rasulullah SAW matigin kawamud dunya arbaatun, niya tigin palaw sa dunia banyak masakin, yung mga miskinan nambay ikapat na kawamud dunya kung magsama-sama ang apat, dato, ulama, kawasa, mga miskinan na sigurado ang makatidag sa patang sa mapya. Na kanya na kami ito na niyabe sa mapan ang kinatampil ko sa niyaba na iganatan sa kano Ramadan na kawaluulan na sa guna na di kami nagay na pagkapitas sa kanimba ipag-support kano mga wata ang mga miskinan, ang mga yatim uman ulan-ulan na pagkaumasutabang from Dato Ricky and from Espimoda. Kaya tanibagan niya nakita no sa Mahad Pagalungan ni Tafejil Quran Al-Karim, unang-una na makatanggap
up ng mga bags at saka mga school supplies dito sa Pagalungan. Bali sa Butaman, hanggang dito na lamang, kaya marami pa tayong dapat na gagawin. Shukran lakum jamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.